Kumusta ho kayo? Si Lourdes po ito, Radyoman Lourdes sa RMNDZ XL Manila. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Good afternoon po. Tinatalakay ko po, ito pong inyong resolution, number 636. Dito po at tinawag nyo na may bagong pogo. Naloka ho kami rito. May tuturing na bagong pogo. Ito pong matinding at talamak na paggawa, pagkakalat ng mga peking sigarilyo smuggled na yosi sa ating bansa, sir. Tama po, kasi napansin po natin na yung ilang manufacturing sites na nahuli po, ay ang nagpapatakbo po ay mga dating Chinese na involved po sa Pogo at nag-hire din po ng mga Pilipino na talaga halos sa pilitan pong nagtatrabaho. So ito po ang katulad din po noon, suportado po ng sindikato, may mga backer na local officials at saka mga pulis at puro perwisyo po ang dala sa atin. So talagang pogong-pogo po. Oo. Ano po ang nilalaman ng House Resolution number 636, Representative? Nakita po kasi natin yung malawakang pagtaas po ng fake or illicit cigarettes, yung mga hindi po nagbabayad ng buwis. At napapansin po natin na katakataka na based on the national surveys ng gobyerno, mas dumadami ang naninigarilyo pero ang koleksyon sa buwis ay bumababa. Baliktad. So, ibig sabihin ay maraming tao sa mga tao mas maraming naninigarilyo, marami sa kanila ang binibili ay counterfeit or itong mga illicit non-tax-paying cigarettes na talaga nakakabahala kasi ang laki ng minura. Ang isang kahanong sigarilyo ng nagbabayad ng buwis is at least 160, 170 pesos. Pero itong mga peke na sigarilyo o itong illicit cigarettes, 40 pesos lang. Pero one-fourth the price. Tama po. Pero Representative, di ba, sasabihin naman, nakikiayo naman yung komunidad. Pinapayagan yung illegal na paggawaan, pinoprotektahan pa nga ng politiko. Hindi ho ba mahina, sorry Representative, hindi ho ba mahina yung ating batas para sana supilin yung ganito? Hindi mahina ang batas, malakas ang batas. In fact, nasasakop na ito sa anti-agricultural smuggling na umaabot ng equate ng economic sabotage kaya non-bailable. So, hindi po mahina ang batas. Napakalakas na nga po ng batas. At in fact, kaya nga po mas natatakot na itong mga ito. Pero it's still an issue of enforcement, not the need for a stronger penalty. Pero bakit po talamak siya sa bansa kung malakas ang batas at kung kumikilos yung ating mga authorities? Well, hindi kumikilos na, obviously. Ang tatandaan natin is kahit ano, ang sigarilyo kasi hindi yan parang shabu na itinatago, mahirap hanapin, etc. Ang sigarilyo, pwede mo i-transport yan kahit saan at ibenta ng mga tindahan. Hindi nila kaagad mapapansin na ito ay illicit o hindi nagbabayad ng buwis. So, medyo mas mahirap ng kaunti ang pag-enforce. Pero ang problema kasi dito is ang laki ng agwat sa legitimate cigarette doon sa illicit. Sabi ko nga po, ang pinakamura 160 pesos doon sa legitimate, pero sa illicit tig 40 pesos lang. So it is that difference from 160 to 40 pesos, 120 ang diferensya ng dalawa. Talagang malaki ang nagiging leeway para makapagbayad ang mga nagpapasok nitong mga sigarilyo ang pinagbabawal dahil ang laki ng price difference talaga. Representative, nabanggit niyo kanina malakas ang batas pero yun nga may mga yung otoridad hindi ho ganoon kabilis no to operate para mahuli yung mga responsible dito. Tama po. Ang madalas ko po sinasabi is kasi minsan nagsasabi baka kailangan pa natin mas pabagsikin ang parusa. Sabi ko, alam mo, yung parusa na ibinibigay o pinapasa ng Kongreso sa ating mga law enforcement agencies, para rin yung baril. So binigyan na natin sila life imprisonment. Sabihin natin, binigyan na sila natin ng revolver o ng pistol. Pero kung hindi naman nila ginagamit, kahit pa natin sila bigyan ng basuka, ganun din yun. Kahit higpitan mo pa ang parusa, tagalan mo pa, mataasan mo pa ang penalty, if the law enforcement agencies are still out investigate at tugisin ng mga mastermind,
baliwala po yung pagtataas ng parusa. Mm-mm. Representative, ano po yung inyong reaksyon? Kasi may binanggit po yung DILG na may dalawang mataas na opisyal ng isang bayan na umano'y sangkot dito po sa illegal na paggawaan ng yosi, sigarilyo dyan po sa Pampanga. Well, hindi natin masasolve ang problema kung hindi natin malalaman at masusugpo ang mga mastermind at mga protektor. So, kailangan din po natin malaman yan. Ano? So, iba-iba po ang ating naririnig, pero tiyak po tayo na hindi ito mangyayari kung hindi po ito backed up by local politicians. Matagal na panahon na po ito. Kayo po, wala po kayo naririnig noon, Representative, about these politicians? Wala po. Na first time ko po yung marinig na sinabi po ni Secretary John Vic. Ang alam po namin ay mga local mayors po o di kaya mga dating politiko or kung dun man mga dating Abu Sayyaf ay kasama na rin po sa pagpapatakbo nitong illicit cigarette trade. Nakakaalarma po yung sa Pogo, di ba? Pinalayas na yung mga ito hanggang ngayon pala kumakana pa rin dito ho sa atin. Humahanap po ng mapagkakakitaan, nandito na, hanap sila ng ibang criminal activity. Representative, maraming salamat sa inyo pong mensahe sa ating mga kababayan. Maraming salamat po at magandang hapon. Salamat po sa pagkakataon. Buhay po kayo. Si Representative Miro Kimbo ng Marikina. DCXL